most runners hit a point where they stop improving. Na kahit gaano pa sila ka-consistent, kahit gaano sila ka-motivated, di na sila nag-i-improve. Di na sila nakakakita ng progress. Feeling nila every run, pare-pareho lang. Araw-araw, pare-pareho ng pace, pare-pareho ng distance. To the point na umaabot na sa time na tinatamad na sila, nawawalan na sila ng gana. Ayun yung gusto nating iwasan. So, para maiwasan natin to, kailangan natin ma-identify kung bakit ba siya nangyayari. Bakit ba yung mga ibang runners tumitigil na kaagad yung progress after just a few months or a few years of running. Yung totoo kasi, hindi ka nagpa-plateau, hindi dahil kulang yung training mo or hindi dahil mabagal ka tumakbo. Hindi yun yung reason. Nanggagaling yung improvement if nag-a-adapt yung katawan mo sa panibagong stimulus. Nangyayaring improvement kapag mas napapalakas natin yung katawan natin. So paano ba natin mapapalakas yung katawan natin? Kailangan magkaroon tayo ng tamang system. Kailangan magkaroon tayo ng tamang structure. Ano ba yung ibig ko sabihin sa magkaroon ng tamang structure? So yung katawan kasi natin, nag-a-adapt siya on what we repeatedly do. Nag-a-adapt siya kung ano yung ginagawa natin palagi. Kaya kung pare-pareho lang yung intensity natin araw-araw, kung pare-pareho lang yung intensity natin every week, kung pare-pareho lang yung distance na tinatakbo natin palagi, hindi talaga tayo mag-i-improve kahit gaano pa tayo nahihirapan sa run na yun. Kahit gaano pa tayo ka-consistent, kahit gaano pa tayo ka-motivated. Yung totoong training, kailangan meron tayong contrast. Kailangan meron tayong balance ng easy run, balance ng hard run, and dapat meron din tayong balance ng strength training. Hindi pwedeng malakas ka sa running tapos mahina yung muscles mo. Kung hindi natin nababalanse yung endurance natin sa strength ng muscles natin, magkakaroon ng problema. So kailangan alam natin kung paano sila ibabalanse. Kailangan meron tayong tamang structure. And hindi lang dapat tayo tumatakbo kapag gusto natin. Kailangan mag-dedicate tayo ng specific days kung saan tatakbo tayo ng malayo. Like for example, naglo-long run every weekend, whether Saturday or Sunday man yan. And then nagde-dedicate tayo ng araw kung saan nag-i-easy run lang tayo. Nagde-dedicate tayo ng araw kung saan nag-hard run naman tayo. Merong mga intervals, tempo run, threshold run, VO2 max. Kailangan magkaroon tayo ng tamang structure and alam natin kung kailan tayo magpapahinga. Hindi yung tatakbo lang tayo kapag gusto natin. Tapos kapag tinatamad tayo, hindi tayo tatakbo. Hindi pwede yung ganun. Kasi kahit sobrang motivated ka, kung hindi mo papatungan yun ng structure, mauuna pa yung burnout kaysa sa improvement. Kaya kung stuck ka ngayon sa fitness level mo, hindi mo kailangan ng bagong sapatos, hindi mo kailangan ng bagong mga running gears, hindi mo kailangan ng bagong training plan na galing mo lang din naman sa iba. Kailangan mo ng coach. Kailangan mo ng coach na magbibigay ng tamang sistema sa'yo. Kailangan mo ng coach na magbibigay ng tamang structure na swak sa fitness level mo, swak sa lifestyle mo, and swak sa goals mo. Kasi yung totoong progress, hindi naman siya puro work hard lang eh. Hindi naman siya manggagaling sa puro patakbo-takbo lang. Running is a science. Real progress doesn't come from doing more. It comes from doing it better.